Si Jack at ang Beanstalk. Nainggit ang isang higante sa magandang kapalaran ng isang mangangalakal. Pinatay niya ito at ninakaw ang kayamanan. May matandang engkantada na nagligtas sa mag-ina. Jack ang pangalan ng anak nito. Dumanas ng maraming hirap ang mag-ina hanggang wala nang matira sa kanila maliban sa alaga nilang baka. Walang ibang paraan kundi ipagbili ang ating baka, sabi ng ina ni Jack. Inutusan ng ina si Jack na ibenta ang baka. Mag-ingat ka sa mga tusong mangangalakal, paalala ng ina. Ako po ang bahala, inay, sagot ng bata. Isang matandang babae ang nagka-interes bumili ng baka. Higit pa sa salapi ang katumbas ng butong ito. Maswerte ka dahil kailangan ko ang baka mo, wika ng matandang babae. Ano ito? Dismayado ang ina nang makita ang supot ng buto. Naku Jack, naloko ka. Sa ngit-ngit ay itinapon ng babae ang mga buto at kumalat iyon sa bakuran. Sa buong magdamag ay tumubo ang mga buto. Ang mga sanga nito ay naging tila hagdan at ang dulo ay tila nasa langit na. Gulat na gulat ang mag-ina nang makita iyon. Aakyatin ko, inay, sabi ni Jack. Titingnan ko kung ano ang nasa dulo. Hindi napigil si Jack. Inakyat niya ang mga sanga. Maligayang pagdating, Jack, bati ng sumalubong na matandang babae. Isa akong engkantada. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga buto. Ako rin ang nag-udyok para umakyat ka rito. Pero bakit po? Para maipagiganti mo ang iyong ama at mabawi mo ang inyong kayamanan. Ikinuwento ng engkantada ang tungkol sa pagpatay at pagkamkam ng higante sa kayamanan ng ama ni Jack. Matapos ituro ng engkantada ang lihim na daan patungo sa bahay ng higante, ay naglaho ito. Naglakad si Jack sa direksyong itinuro ng engkantada. Nagulat ang asawa ng higante nang makiusap siyang magpapalipas doon magdamag. Naawa sa kanya ang babae kaya pinapasok siya. May naaamoy akong tao, sabi ng higante. Naiwan siguro ng mga ibon ang dalang piraso ng karne sa ibabaw ng bubong. Katwiran ng asawa habang naghahanda ng hapunan. Matapos kumain ay ipinakuha ng higante ang isang inahing manok. Mangitlog ka, utos ng higante. Nakita iyon ni Jack kaya sinamantala nang matulog ang higante. Kinuha niya at itinakas ang manok. Yumaman si na Jack dahil sa inahing nangingitlog ng ginto. Kontento na sana siya kundi lang naalala ang namatay na ama. Kaya muli siyang umakyat sa mga sanga kahit ayaw payagan ng ina. Nagbalat kayo si Jack at nagmakaawa sa asawa ng higante. Likas na mabait ang babae kaya pinatuloy nito si Jack. Matapos maghapunan ay pinaglaruan ng higante ang kanyang bag ng ginto hanggang sa makatulog. Nang matiyak ni Jack na tulog na ang higante ay kinuha niya ang bag ng ginto at nagmamadaling tumakas. Namuhay ng masagana si Jack at ang ina. Nakalimutan na niya ang higante nang magpakita sa panaginip niya ang matandang engkantada. Nang magising si Jack ay muli siyang nagpaalam sa ina. Tulad ng dati ay dinatnan niya sa labas ng bahay ang asawa ng higante. Nakiusap uli siya na magpapalipas ng gabi sa mansyon. Nang dumating ang higante
ay sinabi nitong, May naaamoy akong tao. "Nakahanda na ang hapunan!" Tawag ng babae nang makitang bubuksan ng higante ang cabinet na pinagtataguan ni Jack. Ipinakuha ng higante ang isang harmonika. Sa ganda ng tugtog ng harmonika ay nakatulog ang higante. Mabilis na kinuha ni Jack ang harmonika. Saka tumakas. Hindi niya napansin ang bantay na pusa ng higante. Ngumiyaw ng malakas ang pusa. Nagising ang higante dahil sa ingay. Nakita nito na dala ni Jack ang alpa. Hoy! Tawag nito kay Jack. Bumalik ka rito! Hinabol siya ng higante. Nang marating ni Jack ang puno, ay agad siyang bumaba. "Inay! Ikuha mo ko ng itak!" Sigaw rin niya. Nang makita ng babae ang paa ng higante na bumababa rin sa puno, ay nagmadali itong kumuha ng itak. Tinaga ni Jack ang ugat ng puno hanggang maputol. Nahulog ang higante at agad namatay. Mula noon, namuhay ng maligaya at mapayapa si Jack at ang ina niya. Thank you for watching. Please subscribe.